Ay, magandang gabi mga boss. Dito muna tayo kay manghiram mo tayo ng content ni Atty. Enzo Recto, no? Tungkol ho ito sa sa panalangin ng mga rebelya tungkol sa kanilang ama. Bigyan tayo ng reaksyon dito. 2 hours ago lang ito. At may 11,360 views, ha? Sikat na talaga si Kabunyog. Magyan natin. Punto diretso po ito, ha? Ay mga kabunyog, mga kababayan, ang mga rebelya parang grabe ang hinanakit, ano? May isang programa, nagrally itong mga supporters ng rebelya at nagsalita sila ni Rebilla sa kayong mga anak ni Bong Rebilla na si Jolo, sino pa bang Rebilla? Yung mga anak ni Lani Rebilla at saka ni Bong Rebilla. Brian ba yun? Brian. Yung mga anak ni mga kongresista rin yun. Kongresista ng Agimat Party List, kongresista ng isang distrito ng Cavite. O ngayon, nagprograma sila yung mga supporters kasi gusto nilang kita ang suporta sa kay Bong Rebilla na nakakulong. Kaya lang, mangiyak-ngiyak siya. Mamaya, bibigay ko tayo ng dito. Reaksyon sa pag-iyak ng kanyang asawa na si Lani Rebilla. No? At paghingi niya ng tulong sa Panginoon. Sila ni Mercado, sila ni Rebilla, nangiyak-ngiyak. Masakit. At higit sa lahat, nakakagalit. Namasilayan ang aming mahal na ama, ang aking mahal na asawa, sa kanyang pinagdaraanan ngayon. Sapagkat ang kanyang pagdurog. Masakit talaga yan. Malalo na kung walang kasalanan ang iyong asawa. No? Pero may paglilitis di ba? Tuloy. Siya ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan. Teka, Lani. Hindi pa naman tapos di ba? Sinampahan ng kaso yung asawa mo At ayon sa nakakita yata ng probable cause. Kaya ayan ang nangyari. Na-arrest. Hindi siya na-arresto actually, sumuko siya di ba? No bail recommended yung kanyang kasalanan. Oo. Tuloy. Kung saan ang inosente ay pinipiit at binubusalan. Teka, Lani. Hindi naman binubusalan binibigyan naman kayo ng pagkakataon, di ba? Na ipagtanggol. Meron kayong abogado, marami kayong pambayad sa abogado. Korte ang magsasabi kung may kasalanan nga yan o wala. Hindi pa naman sentensyado di ba? Oo. Ito ay sugat sa puso namin. Sugat sa mga supporters niya at sugat sa bawat isang mamamayang Pilipino na kanyang tinulungan. Isang malakas na dagok sa... Marami rin sila, mga pre, no? Ang dami, Ayun, ang dami. Ang dami rin. No. Marami rin. Libo rin to. aming puso at damdamin. Ngunit dahil po sa inyong pagmamahal na pinapakita ngayong gabi, sa inyong suporta at panahon na inuukol sa gabing ito. Alam mo, Lani, walang bilang yan Hindi niyan mapalalaya ang iyong asawa. Sa totoo lang. Kasi ginawa na yan kay Digong Di ba? Maraming kung ano-ano, bring him home, kung ano-ano. Nakakulong pa rin si Digong. Kasi nga, magkayari dyan, Lani. Yung demanda, yung kaso, may korte. Ang korte ang magpapauwi dyan o whatsoever. Kung walang kasalanan ng iyong asawa, makakalaya siya. Kagaya ng nangyari kay Bong Navarro. Nakakulong si Bong Navarro, di ba?
Na-dismiss muna. Tapos nag-apelato si Cedric Lee. Nagkaroon ng probable ko sa Court of Appeal. Winaran to para si Bong Navarro, no bail recommended. O hindi naman ginawa ni Bong Navarro yung magaganyan na magtawag ng ano, wala namang ganyan. Nakalaya naman si Bong Navarro. Dahil napatunayan sa korte na wala siyang kasalanan. At ang may kasalanan, sila Cedric Lee, saka sila Dennis Cornejo. O, di ba? Korte magsasabi niyan. Kung sa pera't pera lang ang pag-uusapan, napakaraming pera nila Cedric Lee, di ba? Pero hindi gumana eh. Ang gumana, hustisya. Di ba? Ganyan din mangyayari sa asawa mo. Pag wala siyang kasalanan, makakalaya siya. Maniwala ka sa Panginoon. O, tuloy. Kaya naming harapin. Kayang harapin ni Senator Bong Revilla ang patuloy na pagpukol ng mga maling akusasyon laban sa kanya. Hindi ikaw magsasabi, Lani, na mali ang akusasyon, korte. Siyempre, sasabihin mo, mali yung akusasyon. Asawa mo yan eh. Alangan naman sabihin mong may kasalanan yan. Di ba, mga boss? Tama ba ako? Tuloy. Marami sa kanya ang humimok na huwag sumuko. Naiwasan ang mga batikos. Naiwasan ang mga akusasyon. Marami ang nag-udyok sa kanya na magtago. Ngunit hinarap. Mali yun. Yung mga nag-uudyok sa kanya magtago, yung mga siraulo yun. Bato. Ganyan ang gawin mo. Kung sakasakali, sumuko ka. Huwag kang magtago. Kasi pag nagtago ka, may kasalanan ka. Ba't ka nagtatago? Mabuti pa si Bong Revilla. Hinarap niya. Kaya malaking bagay yan, Lani, na hinarap niya yan. Kaya, kasi kung nagtago siya, di wanted na siya. Di ba? O, para si Saldico, parang si Atong Angot. O, di ba? Nagtatago sila. O, di ba? Tsaka ito si Bongo na ito. Ay, si Bongo. Ito si Bato na ito. O, di ba? Pero sumusweldo pa rin yata. Puta. Tuloy, Lani. Bong, ng taas noo at buong tapang. Sumuko sa otoridad. Ganyan ang gawin mo, Bato. Sumuko ka na. At para masamahan mo yung amo mo ron sa dahig. Pero inuulit ko, Lani, walang bilang yan. Yung ginagawa mo na yan, walang bilang yan. Hindi mapapalaya yung ginagawa mo na yan ang asawa mo. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad. Hindi naman sinuko yung kanyang dignidad. Ano ba naman? Sino ba naman gawa na speech nito? Sumuko siya. Dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan nga. O, ngayon, yung ayon sa demanda, ganito, o sumagot naman siya. Kaya nung sinagot niya, pinag-aralan yung naging sagot niya at ang nangyari, tinimbang-timbang ng hustisya. Nagkaroon ng probable cause. O, kaya meron siyang warrant of arrest. Kaya siya nakakulong ngayon, no, bail recommended. Pero hindi pa tapos, Lani. O, nag-ano pa yan, magkakaroon ng desisyon niya bandang huli. At kung walang kasalanan ng iyong asawa, di-dismissin niya kaso. Di ba? Maraming ganyan Lani. Nagaya sila Hubert Webb. O, nakonvict pa, convict ng Regional Trial Court, nakonvict ng Court of Appeal. Pero pagdating sa Supreme Court, umabot sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, mga bobo, walang kasalanan yan, palayain niyo yan. O, diba? Baka ganyan mangyari, ha? O, tuloy. At buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Yun. Naniniwala Kaya yun nga, kung buo sa loob ni Bong Revilla, na asawa mo, na wala siyang kasalanan, wala kang dapat ipagganyan. Magdasal, tapayo ko sa'yo, Lania, magdasal ka ng taimtim kay Lord. Kayong pamilya, magdasal kayo sa Kanya. Pakikinggan niya kayo. Kung talagang walang kasalanan yung asawa mo, hindi maliligaw. Hindi maliligaw. Tama lang yung ginawa ng asawa mong pagsuko. Dahil yun para talagang ibig sabihin na hinarap niya ang akusasyon sa kanya, di ba? Oh, kaya lang yun nga, nabigyan ng probable cause Hindi na dismiss tuloy. siya, nakakampi niya ang katotohanan. Oo. At tiyak ako habang nasisilayan niya. Oo, kakampi niya ang katotohanan. Ang magsasabi niyan, kung totoong wala siyang kasalanan, korte. Di ba? At nakamasid ang
Pinakamataas sa lahat na judge ng buong sangkatauhan. Si Lord. Kaya manali ka, Lani. Kung wala kasalanan yung asawa mo, walang sala yan. Pero yung ginagawa mo na rally-rally na, walang bilang yan. Marami nang gumawa. Hindi ba si Digong, puro rally si Digong. Oh, bring him home. Wala rin, nandoon, nakakulong din. Malapit nang makakumbik yung si Satanas. Yung Diablo. Yung si Digong, oo. Ang pagmamahal at suporta ng bawat isa sa inyo, habang nararamdaman niya ang pagmamahal at pagyakap ng Panginoon sa kanyang buhay, kahit kailan hindi niya isusuko ang kanyang pagmamahal sa bayan, hindi niya isusuko ang pagmamahal sa inyong mga kababayan nating mga Kabitenyo, at hindi niya isusuko. Ganyan din yung mga kakrisara Jim Potpot eh. Oo. Na kung ano-ano siya. Pero sana nga, mapatunayan sa korte na walang kasalanan yung iyong asawa. Oo. Kasama mo ako sa pagdarasal, Lani. Nanonood ako pelikula nito nun. Ganda-ganda nito si Lani Mercado. Oo. Ang pagmamahal niya, sa pagmamahal niya sa ating mga kababayang Pilipino. There is no greater power than prayer. At yan ang ipinamalas natin ngayong gabi. Tama yan. Pero mas magandang magdasal ng taimtim. Hindi yung ganyan na parang nangangampanya ka na hindi maintindihan. Oo. Ang sama-samang panalangin ng iba't ibang mga religious sectors, hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa ating bansa. Pagod na tayong mga Pilipino, hindi na natin alam kung ano ang totoo. Hindi na natin alam kung ano ang totoong istorya. Kailangan na natin ng liwanag. At naniniwala ako, sa panahon ngayon na binabalot tayo ng kadiliman, at the end of the tunnel, there is light. At ang magbibigay ng liwanag sa ating lahat, sa ating bansa ay... Nangangampanya ka naman na yan eh. Wala na sa istorya nung asawa mo yan na nakakulong eh. Paano iba na yung sinasabi mo eh. Kampanya na yan eh. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sa tibay ng paninindigan, sa lakas ng ating pagkakaisa at sa gabay ng ating Panginoong Diyos, mananatili tayong nakatayo. Hindi tayo uurong. Hindi tayo magtatago at hindi tayo matitinag. Habang may paninindigan tayong lahat para sa katotohanan, habang may nagmamahal at habang may nananalig, ang hustisya ay makakamtan nating lahat, makakamtan ng sambayanang Pilipino. At sa araw Kampanya na eh. na yun, hindi lamang isang tao ang magtatagumpay, kundi ang buong bansa. Naniniwala ako that God is performing a great miracle. Maraming masisiwa. Totoo yan, Lani. Kaya nga si Digong ay nando doon sa dahig eh. Ha? God moves in a very mysterious way. Malay mo, kung wala talagang kasalanan niya si Bong Revilla, makakalaya yan. Tama yung sinasabi mo. Maniwala ka sa milagro ng Panginoon. Kung walang kasalanan ng iyong asawa, no? Tuloy. At kailangan masiwalat ang katotohanan at hindi kasinungalingan. Huwag tayo basta-basta. Korte ang magdidesisyon dyan, Lani Revilla. Korte. Yung ginagawa mo na yan, eh walang bilang yan. Oo, sa korte. Siyempre, yung kaso eh, abogado, o sa kaso yung mga ebidensya, laban sa ebidensya, yun ang mangyayari, Lani. Pero yung ginagawa mo, wala yan. Sa maniwala sa fake news na nakikita natin sa social media, huwag tayong basta magpapabilog sa mga nababasa natin. Mag-fact check po tayo. Tama. At ang pagmamahal na nandito sa ating puso, ang siyang manaig sa katotohanan. Ang pagmamahal natin sa Panginoon, ang siyang manaig para makita natin ang liwanag, para makita natin ang katotohanan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Binabalik namin ang pagmamahal sa Panginoong Diyos
na siyang Panginoon nating lahat, na siyang gagawa ng milagro, na siyang magtutuwid ng storya ng ating mga buhay. Oo naman. Kung talagang walang kasalanan at matuwid ang asawa mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pero kung mali yung asawa mo, pasensya ka. Alangan naman gumawa ng milagro yung Panginoon kung may kasalanan talaga yung asawa mo. Di ba? At kasaysayan ng ating bansa. Panginoon, kayo na ang bahala sa aming lahat. Kayo na po ang bahala sa buhay ni Senator Bong Revilla at sa aming buong pamilya. Pagkalooban niyo po kami ng lakas. Huwag kang mag-alala. Lani Revilla. Bahala ang Panginoon sa kay Bong Revilla. Kung wala siyang kasalanan, tutulungan siya ng Panginoon. Pero kung may kasalanan siya, tabla. At paninindigan hanggang sa huli. Hanggang sa huling patak ng aming dugo. Hanggang sa huling... Ano ba yan? Magmukha niya speech na eh. May patak pa ng dugo. Lord, baka hindi naman niwala sa'yo si Lord. Hininga naming lahat. Kayo po ang bahala sa amin. Maraming salamat po sa inyong panalangin at patuloy tayong manalangin para sa tunay na hustisya at para sa ating bansa. Maraming salamat po. God bless us all. Yun lang yun, mga friend. Yun lang payo ko sa'yo, Lani Revilla. Magdasal ka ng time team. Yung ginagawa mo na yan na para ka nangangampanya dyan, walang bilang yan. Marami nang gumawa niyan. Si Digong lang, di nagsawa. Puro Diyos. Hindi naman pinakikinggan ng Panginoon, di ba? Kasi, hindi naman siya maka-Diyos, di ba? Punta tayo rito kay Congresswoman Luistro. Yung niya to kung sakaling magbitiw daw sa pwesto, ito si Sayad. Pero ako hindi yan magbibitaw. Hindi yan magbibitaw. Pakinggan natin si Congresswoman Luistro. So, bagaman the resignation will render moot and academic the penalty of removal, I think the penalty of perpetual disqualifications need to be resolved as well. And for us to be able to resolve that, it means that the impeachment proceeding must continue until the trial to the Senate, until they reach a decision of whether to convict or to acquit. Dalawa ang parusa kapag convicted ang isa. Yun ang mabigat whether to convict or to acquit pag na-reach na yung Senate. Sila may final say, di ba? Gaya na sabi ni Butike, wala yan. Acquitted yan pagdating sa Senado. Tuloy natin. Impeachable official. Tanggal ito sa pwesto at perpetual disqualification sa public office. Kaya kahit magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment proceedings laban sa kanya. Ito ang tugon ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro nang tanungin hinggil sa issue. So, bagaman the resignation will render moot and academic. Yun. Pero ako na mga pre. Sa akin lang. Hindi naman tayong gagaling-galingan. May tama talaga to si Panelo na bahala na. Sige, iano nyo na dyan. Impeach nyo na dyan sa Senado, sa Kongreso. Pero pagdating sa Senado, acquitted dyan. Wala naman kayong bilang yun na sinasabi niya. Diba? Kaya, yun nga sinasabi ko, diba? Kailangan, lahat ng ito lalabas lalabas ito. Pero yun nga, maaaring hindi na rin makialam si Sara dyan sa impeachment trial na ginagawa dito sa Kongreso. Kasi wala naman siyang isasagot Kagaya rin ng ginawa niya, di ba? Hindi siya sinagot. Nagkaroon ng, sabi naman ni Jervy Luistro, hindi siya sumasagot Ayaw niya sagutin yung mga akusasyon sa kanya Kaya nagtutuloy-tuloy. Kung may papaliwanag niya na mali yung mga nag-aakusa sa kanya, pwedeng ma-dismiss dito pa lang sa Kongreso. Kasi nga mga friend, parang lumalabas nga itong Kongreso na ito. Parang kang nag-file ng kaso, kunyari libel. Papile ka ng kaso sa kapitbahay mo na ikaw may sinasabi sa'yo na hindi maganda, na meron kang testigo, ganito. Papile mo yan sa piskalya. Yung piskalya naman, bibigyan ka na, patadalang ka ng sumon yan
na ikaw na kinakasuhan, na answer within 15 days, eto may kaso ka, sinakasuhan ka ng libel. Itong si taong ganito, na ikaw daw, kung ano-ano pagsasabi mo. Ganon. Na walang katotohanan. Kaya kasi nasampahan ng kaso. Sasagutin mo ngayon yun. Pag sinagot mo yun, aaralin ngayon ng piskalya yun. Yung sagot mo, kagaya nung binigay dito kila Sara Duterte, na sumagot sila sa mga kung ano-anong akusasyon sa kanila na magnanakaw, mga grave threat, mga kung ano-anong kaso. Walang sagot eh. Kaya tumuloy. Ngayon, kung may sagot, sabi nga ni Congresswoman Luistro, kung sinagot niya yan, point by point, yung mga akusasyon sa kanya at napatunayan niya dito sa Kongreso na walang saysay ang mga demandang ginawa sa kanya o yung mga akusasyon sa kanya, pwedeng dito pa lang sa Kongreso, madismiss na yan. Tama si si Representative Luistro. Ganon din sa korte. Pag tinimbang yung demanda at yung kontra-demanda, pinag-aralan ng piskalya at napatunayan ng piskalya na walang mas mabigat yung sagot do sa bintang, i-dismiss na ho ng piskalya yan, hindi na ho darating sa korte yan. Ganon ho yung sa korte. Pag napatunayan naman ng piskalya na may bigat yung demanda, pupunta ho yan sa korte at mabawaran of arrest ka na, ikaw na kinasuhan ng libel. At yun, kung may bail, magbabiyansa ka para panandali ang paglaya. Tapos yun na, tuloy-tuloy na yung hearing sa korte. Yun o yun. Magbabalitakta ka na doon. Kukuha ka ng abogado mo para ipagtanggol ka. Kung wala ka namang di kukuha ka ng pau. Ganun. Pag natalo ka, di kulong ka. Di ba? Ganun yun, mga friend. Ngayon, kung tatakbo ka sa Court of Appeal, ganun ang masyadong malalim ang batas, no? Na nakakainis na hindi maintindihan, no, mga friend? Pag wala kang pera, kulong ka na. Diba? Ganun eh. Ganun din ho yan eh. Ang problema lang ho dito, hindi ho ito parang korte. Ito nga sinasabi na numbers game ang usapan dito. Kaya ito, kaya nga sinabi ito si Butike, ito si Panelo, na maski na anong gawin nyo dyan, i-impeach nyo na yan dyan, pagdating sa Senado yan, acquitted din yan, wala kayong numero eh. Tandaan nyo yung sinabi ko. Di ba? Ang problema lang talaga dyan, mga boss, pag inakwit sa Senado yan, gaya sinasabi ito si Butike, taong bayan na nga ho ang magsasalita dyan. Taong bayan na. Wala na hong iba. Dahil titihaya ho talaga sa Kongreso yan eh. Kung lahat ng niyan, pati mga bank accounts yan, palagay ko hindi makikialam na dyan ang Supreme Court dyan. Kasi masyado ng grabe pag nakialam pa sila dyan eh. Kaya masyado na mabantot din eh, Supreme Court. Hindi sa ginawa nila na napakikialam dyan. Tsaka yun nga, nag-ingat naman ang Kongreso sa pagtalakay dito sa dito sa impeachment trial na to, talagang gaya na sabi ng Supreme Court, bigyan niyo ng pagkakataong sumagot itong si Sayad na sagutin point by point ang mga akusasyon sa kanya bago ninyo i-transmit sa Senado. Kaya yun ang ginagawa ng mga kongresista. Pero hindi naman sumasagot si Inday. Ayan ang gagawin, di ba? Pero palagi ko hindi na rin sasagot ito. Tama sabi ni Butike, bahala na kayo, impeach. Alam ni ito si Panelo na may impeach eh. Alam niya may impeach. Pero hanggang dyan na lang tayo pagdating sa Senado, tapos na yan, acquitted yan. I-acquit yan. Wala kayong numero. Din yan. Yun ang problema dyan. Lahat ng pinagpaguran ng mga kongresista, dito nga mga friend, magkakaalaman na talaga rito kung sino yung nagsisilbi sa Duterte at sa bansang Pilipinas. Kagaya dyan sa Senado, sa Kongreso. Pagka rin nga, botohan yan, di ba? Kung i-impeach o hindi. 1/3 vote ang kailangan. Di ba? Nung nakaraan, mahigit 200 ang bumoto na impeach siya.
Nimpeach na nga siya, di ba? O, yung mga hindi bumoto nung nakaraan, nandiyan pa rin sila sa Kongreso. O, sobra naman. Para ka naman sobrang katanga mo, kung nakikita mo na lang yung ebidensya nagliliwanag sa mata mo, may pananagutan ka na yan sa iyong mga constituent doon sa lugar na nasasakupan mo bilang kongresista ka. Baka isuka ka na nung ano nun. Maliban na nga, doon sa lugar mo, marami ring kampon itong si Duterte. Di ba? Yun. Ganon din ang mangyayari dyan sa Senado. Sabi ng mga Senado, kung doon nga sa Kongreso, meron din bumotong hindi ba impeach si Sara dito pa sa Senado? Di boboto rin kami para i-acquit si Sara. Yan ang mangyayari rin mga pre. Titimbangin itong mga ungas na ito na mga senador, yung nangyayari sa Kongreso, bumoto, na-impeach. 1/3 vote. Mas marami yung hindi bumoto. Kasi 1/3 315 yata sila Kailangan daw 105 votes lang. Di ba? Ang gagayahin na lang itong mga utu-utu na mga gunggong na senador. Gagayahin nila yung mga hindi nag-impeach kay Sara doon sa Kongreso. Kung yung Kongreso hindi niya niwala lahat di kami rin. Sana mali ako. Magkulab po tayo mga friend. Teka, pakinggan niyo muna ito si Tuko. Takda siya maging presidente. The gods of destiny has anointed her to be the next president of the country. Kahit na matagal ko nang sinabi si Inday Sara ang susunod na presidente. Nakatakda siya maging presidente. The gods of destiny has anointed her to be the next president of the country. Kahit na matagal ko. Kahit na 3 kalaban, sabi ni Butiki. Gods of destiny raw. Putang na talagang siya. Tayo na. Sipin mo mga friend, Ito, pakishare nyo to. Hindi yung for the views, Mantakin ninyo. Sino ang magiging laman? Pero, palagi ko baka mag-aalsa ng taong bayan, Pag ito hindi na guilty, at ito inakwit ng Senado, palagi ko aalsa na tao, palagi ko hindi napapayag ang tao na ginagago sila nitong mga senador na to. Na ang liwanag sa kanilang mata. Tenga, tangin na talagang nagwalang ya itong vice presidente na to. Ia-acquit mo. Di ba? Si Erap, naknang putang ina. Tungkol sa weteng money. Panalo pa si Erap sa butuhan, sa Senado. Pero yung mga natalong senador, lumabas sa kalsada at doon na nagtatalak. At the rest is history. Nasibak si Estrada. Ganun yan Pero pag hindi gumalaw ang taong bayan, adios. At kagaya na sinasabi, mantakin yung laman ng kung hindi makikialam ang Panginoon. Panginoon na lang ang pag-asa natin sa takbo ng Pilipinas na to. Malaking mo, sakali nga na magkakatotoo, sinasabi nito si Panelo. Ang laman ng Malacanang, Panelo, Harry Roque, Kibuloy, Maharlika. Putang ina, baka si Maharlika papalit kay Atty. Claire Castro. Nakaputang ina, ano ba yan? Panginoong Jesucristo. At siguradong lahat ng tumira rito kay patay. Yung gigil nito, itong magkakapatid na to, sa nangyari daw sa kanilang tatay na talagang gano'n, nagbabanta pa nga ito si Pulong. Hindi niya pa tatahimikin ng Pilipinas pag namatay daw yung tatay niya doon. Putang ina. Pero walang ginagawa itong si gobyerno ni Bongbong. Manong pakansila mo na lahat yung lisensya ng baril ng mga yan. Nagawa ni Digong, ba't di mo magawa? Mag-ano ka ng search warrant para halughugin ang mga bahay nitong mga to, yung kingdom ni Kibuloy. Marami kayong makikita dyan, nakagulat-gulat. Ang dami nang nagsabi, may sarili siyang army, death squad, meron siya angel of death. Hinabi na nga nila sa Kanyas, hindi libo ang baril niyan. At doon tinetraining sa kingdom yung mga hitman. May trainer.
ang laking sindikato talaga nito, mga pare. Grabe. Ewan. Pag hindi mo na-dispatcha to, His Excellency, at ito'y nakabalik sa pwesto, gaya na sinasabi ni Panelo, mata mo lang ang walang latay. Tanda mo yan. Sa bagay, meron ka pa, His Excellency, meron ka pa mahigit 2 taon para tapusin mo ang nakaambang problema mo pag ikaw ay wala na sa posisyon. David Estacio Jr., shout out. Pera-pera si Defensor. Nabingot. Obvious ba? Ha? Ni Brother Dubico, blessed morning, Karox. Ha? Ano to? Hayop din tong si Defensor na ito. DD shit bang dating tarantado? Michelle Edwin Mike, shout out. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Basta talagang nadikit ka sa tutae, ay nagiging bobo. Nakakaawa naman niya si Mickey Bihon, Defensor. Kalat ni Baya, shout out. Malaki bayad siguro dyan. Tsaka yan, mga friend, hindi yan gaganyan nang wala silang, meron niyang nakikitang dilim na pwedeng sumakop sa liwanag. Malalim yun. Ha? Meron, yung mga pumapanig dito sa mga team dilim. Meron silang nakikitang posibilidad nakakainin ng dilim ang liwanag. Pastor John Lagon, shout out, my friend. Happy birthday, Dolor Garcia, my friend. May you have many more birthdays to come. Kalat ni Bayaw, good evening, Kasani. Huwag mong tantanan ang mga ungas ngayon, Kasani. Bakbakan mo sila. God bless your family. God bless, Kalat niya. Mike Defensor, tigilan mo na yung pagtatanggol mo sa mga politiko at pagkonsinti mo sa mga kawalangyaan ng mga yan, buwisit ka. Galit si Joven. Aba, kahit minsan man lang kumampi ka sa taong bayan at sa mga naging biktima ng mga politikong ito. Pero alam naman ng taong bayan na nakinabang ka talaga noong panahon ni Duterte. Kaya panay pagtatanggol ang ginagawa mo sa iyong amo. Pwede. At baka may inaantay pa siyang pakinabang. Pag naging presidente ng Pilipinas, yung presidente ng impyerno. David Ali Mendoza, balita ko po, ka-warriors, ay kakandidato para sa pagka-mayor ng Quezon City yan, si Defensor. Kaya po siguro, nangangalap na ng pondo sa mga dutae at nag-iingay na din para makapag-usapan ng mga tao. Pwede. Mary Lebron, shout out. Shirley Estera, shout out. Fatal talaga. Defensor, kidnap. Umayos na kayo. Kayo na lang mismo ang nanggugulo. Wala na kayong pag-asang mangurap pa. Tama lang ang ginagawa ngayon ng gobyerno na mamigay ng kaunting ayuda para sa mga tao. Yung among pinagtatanggol niyo, bilyones, nagtataka ka pa. Ob lang. Ha? Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Talagang basta tatak didishit. Mga may saltik. Ewan ko ba, bakit ganyan sila? Lahat ng dumikit kay digong nyo, naging dakilang tanga at bulag sa katotohanan. Ay, Sir, nakakataas BP punyeta ang tao na yan. Mga punyeta yan. Lord, sorry po. Salamat, Sir, sa mga kabosing. Ingat po tayo lahat and God bless us all po. 3JC Hope, shout out. Magutse. Para sa akin, hindi sila bulag at sa katotohanan, kundi ayaw nila ang katotohanan kasi meron silang personal agenda. Kung papanig sila sa katotohanan, paano pa sila makakakurap sa kaban ng bayan? Paano pa sila makakaayuda sa China? Paano pa sila makagawa ng mga krimen kung papanig sila sa katotohanan? Ayaw nila sa mabuti kasi di sila kikita dyan. Ganun yun. Sang-ayon ako sa dyan, 3JC Hope ka. Alejandro Vidal, shout out, Karox. Good morning, afternoon dyan, Karox. Hindi pansin na lahat na may utak na politiko ay naging buwang, lahat sila.
Ako kahit wala ako dyan, pansin ko, Attorney Chong Palito, Baklang Roque, Vic, R, Mike, Diferensya, marami pang iba. Lahat may utak pero bumoto, pero botos ng munggo ang utak tae. Kay Marcoleta, pinakababang klaseng abugago, may mananampal kay First Lady, ilang taong nakikikain kay Marcos, sabi niya, maraming buwa ng politiko gunggong. Anong dapat ipangalan na hindi kumulik Karox? Kulumok. Baliktarin na lang Karox, buwisit o kininayo, mandarambong ng pera ng bayan. God bless Karox. God bless Alejandro Vidal. Ted, shout out. Defensor, pag ipinagtanggol ninyo ang 18 Marines mo, sasaludo ako sa iyo, pero dyan, palang sa interview mo, nagkakalat ka na, pinaiinit mo ang ulo ko. Ulo ni Karoke, wala ka sa hulog. Tanga talaga yung putang yan eh. Jokiano, ugok ka. Shirley J. Sir, shout out. Tauhan daw yan ni GMA, kaya mayaman yan. Nanagana yan nung panahon ni Duterte, at ang business niyan ay magsira ng mga bundok. Yung mga nagmimina dyan sa mga bulubundukin natin dyan sa Pilias. Gago yung buwisit na yan, Karox. Narinig ko lang naman sa mga vlog ni Atty. Enzo, isa rin niyang salot sa bansang Pilipinas. Ayan nga, kininap daw yung puon niya. Ay, nako, buhay. Para namang hindi sila kurap kung magsalita. Totoo. Jokiano, itong si Defensor, puro dakdak. Retiring soon, shout out ha. Boss, tamaan na sana ng kidlat yung mga hayop na. Atakihin sa puso, mga walang malasakit sa mamayang Pilipino at ating bansang Pilipinas. Kay BBM, ano ba, hinihintay mo? Ano balak mo? Nagiging pulpul na presidente ka. Ewan ko, ano hinihintay nito? Maniwala ka, PBBM ka. Pag nakabalik yan, putangin na. Maski saan ka magtago. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara. Christiansen, Analisa Apolinar, shout out mga bossing ha. Impong Basyang, Pintitili po, Katipunera po ng Cavite. Maangas ang mga taga Cavite. Bumabati at kumakaway po sa'yo ng may ngiti, Sir Rox, sa buong Team Rocky Warriors to Great. Isa na naman pong inutil at may bukbuk sa utak ang topic pa natin today. Ano po, Sir Rox? Pag di ka na po talaga inabot ng buwisit sa mga pisting yawa ng mga to, Sir Rox, talaga naman pong nakakarindi na po sila. Kailan po ba darating yung buhawing malupit? At pagtatangayin na po sana itong mga pisting yawa ng mga ito. At nang tayo naman po magkaroon ng katahimikan. Wala naman po tayong mapapala dito sa mga pisting yawa ng mga ito, kundi puro konsumisyon lang at puro paepal ng mga sa taong bayan. At yun naman pong ibang mga kababayan natin, di na nag-iisip, basta-basta na lang po naniniwala sa pinagsasabi. Sa satsat po nitong pisting hukluban nato, Sir Rox. Akala mo ubod ng banal, ubod ng linis, At sino ka naman? Sa akala mo, ikaw rin lang. Wag na toy, isa ka sa pinakamalupit na sumpa. At nagpapahirap ngayon sa sambayan ng Pilipino. Kakakapal ng mga pagmumukha nyo. Nag-aasta kayong banal na aso, santong kabayo, siyempre pa. Wala kayong ibang papanigan at pagtatanggol kundi ang inyong puon na kampon ng mga halimaw. Galit si Tia Deli. Sa kanila tayo nagkamal ng kuts-kuts katakot-takot na kayamanan. Kaya siyempre pa, tanggol to the max kahit magmistula kayong parang mga asong ulul na kahul ng kahul. Kung talagang dakila ka at mahal mo ang iyong puon na nagbigay sa iyo ng katakot-takot na kontrata noong kanyang panahon, bakit di mo siya samahan dun sa ating dun at nang makabawi-bawi ka naman sa iyo.
Ipakita mo ang suporta mo tulad nung sinasabi ni Bongo na mahal daw niya ang tatay Kulaoy niya. Naku ewan ko nga sa inyo mga halimaw kayo. Sarap niyong purgayin ng losartan at nang baka sakali luminaw ang puro malalabnaw ninyong utak mga leche po eh. Kung ikaw nasa matinong pag-uutak Mr. Sentensyador, baka nalilimutan mo Kulaoy, isa ka sa naging dahilan ng pagpapasara ng ABS at libo-libong kababayan mo ang nawala ng trabaho. Sa palagay mo, makatao yung ginawa nyo ni Marco Beta, Aber, sige nga, manong ang lumayas-layas ka na dyan, sobrang nakakasulasok yung pagmumukha mo. At sino ka ba naman, Aber, para kami makinig sa at maniwala sa iyo, Aber. Wag na toy, oy, doon mo yan sabihin sa lelong mong panot, puro kayo mga halimaw. Kapag yung amo mong si Sayad, nakatakbo talaga. At nanalo ba, Serox, pangitang-pangita sa buhatan ng dilat na mata at saka ng China. Totoo yan, Tia Daily. Wala nang paglagyan si dilat mata sa kanyang maletang kulimbat. Yan ang tunay na pusakal at pirata, Serox. Yan po ang dapat ibitin ng patiwarik at balatan ng buhay. O kaya siya ipadala sa Iran, gawing pambala sa kanyon. Pwede, mga buisit, leche, kinang, ulo Tia Deli. Ha? Teresa Marie, shout out, don't trust Mike Defensor, sabi niya. Kapista Bonao, shout out. Good evening po kuya sa mga ka-warriors. Tama ka. Tama ka na nga. Katulad mo na rin ng mga utak biya. Totoo. Ha? Kapista ulit. Hoy Bugok. Kayo nga organisado. Hay. Nakakatuyo ka ng pasensya. Totoo yan. Lisa de la Cruz, shout out. Dalhin na sa Mandaluyong. Ano mga sira na talaga ulo no? Kaya hindi yan nanalong mayor. Dispalinghado. Totoo. Parang may katok na rin, Lisa ulit, mawalang galang. Sa'yo, Mike, yung mga binabanggit mo, walang kaso ng crime against humanity. Yun nga. Tatanga-tanga talaga yun. Mga gagawas, puta. Masira ulo. No? 3J Siopo, sir. Sabi niya. Si Defensor, isa't kalahating tanga ni rin, malupit na si 3J Siopo, Bakit daw sa Pinas kinasuhan Bakit daw di sa Pinas kinasuhan si Gongdi? Engot pala siya Si Trillanes at ang mga biktima ni Gongdi ang nagsampa ng kaso sa ICC. Bakit karapatan nila yun? Sino ka para questionin yan? Tsaka kinasuhan na nga rito Hindi pa si Digong sila pulong lang. Di pa wara-warrant of arrest bakit di siya sampa ng counter sue sa ICC, abogado siya, alam niya yan. Ang hirap lang kasi sa inyo, mga DDS, lalo ka na defensor, nagbobo-bobohan kayo, kaya natutuluyan na talaga kayong mga naging bobo. Ayaw kong sabihin ang salitang yan, pero kayong mga DDS ang nagpapakita ng kabubuhan alam mo, 3J Sihoop ka. Yan ang pinaka-main requirement bago ka maging DDS. Hindi pwedeng matalino. Kailangan bobo at tanga ka para katanggapin bilang DDS. Diba? 3J Show ulit Reklamo sila ng reklamo. Bakit daw sa ICC nililito si Gongdi? Mismo si Gongdi na nga ang nag-i-invite sa ICC to go to the Philippines at arestuin siya, diba? Pinagyayabang nahihintay niya ICC, naiinip na raw siya. Ang dami na nga raw niyang pinapapatay, di pa rin siya inaaresto ng ICC. Tapos, nang dumating ang arrest warrant ng ICC, ayaw naman sumama, ayun. Tatakbo pa siya sa Supreme Court. Nasaan ang kayabangan ni Gongdi na inaantay niya inaantay niya nag-ICC. Takot na takot silang lahat sa mga DDS kasi alam nilang hindi sila kayang manipulahin ang ICC gaya ng magagawa nila sa Pinas. Sakaling sa Pinas makukulong si Gongdi pastilan, hindi putang ang mga Pilipino. Ang tingin nga nitong mga
puro tanga na Pilipino eh. Puta, sila lang matalino eh. Reynaldo Gonzalez, shout out. Laos na yan, Sir Rox. Ala nang nakikinig dyan kay may diferensya, Mike diferensya. Parang may sayad na, no? Dapat nagpatingin na itong mga ganito eh. Ray J. Seo ulit to. Ha? Sir Rox, si Defensor, ang mali, hindi si BBM. Sabi nga sa English, another feather in BBM's cap ang pagpapakulong niya kay Gong D. At ito ang hindi magagawa ng kahit sinong naging presidente sa Pinas. Kaya si Defensor ang mali. Kaya sinabi ni Gong D na masarap pagkain sa dahig at doon niya gustong tapusin ang buhay kasi super yabang siya. Akala kasi niya hindi mangyayari sa kanya dahil siya si Digunggong. Oh, yun nga, puro kayabangan ng ulol eh. Nandiyan si Torre. Todas ka. Ben Torre, shout out. Dating matinuya si Defensor na bobo sa panahon ni Digong. Ay, Ben Torres. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Karox. Hoy, Defensor. Kidnap ka mo. Bugok ka ba? Anong merong utak ka? Paluin kita sa ulo eh. Si Romeo. Member ka ba ng mental hospital? Palibasa, papunta na sa'yo ang investigasyon. Kaya lahat ng paraan gagawin nyo. Maski ordinary lang kayo, basang-basa kayo, ang utak mo, pwe. Kung ako kay PBBM, magdideklara ako ng martial law. Maski na 6 na buwan lang, o 3 buwan. Tapusin mo lahat yan, putang. Ang lakas ng power mo eh. Si Digong ng puta nakapag-declare ng martial law, di ba? Saan yun? Sa Muslim, pinagbobomba yung Marawi. Oh, ba't di kaya mag-declare ng martial law sa Davao? Nasa iyo lahat ng karapatan eh. Oo. Sino lang ina-ireso sa Marawi? Si Marwan lang yata, di ba? Eto, masahol pa kay Marwan to. Tong sindikato na to. Ni Duterte. Oo. Ay nako. Kaso ikaw kaya maging judge. Dito kung di ka tinodas ni Duterte, na alam mong maraming bataan yan. Kaya lahat ng judge dito, takot kay Duterte. Ano sabi ni Digong mo? Huwag mong subukan sa sementeryo ang bagsak mo. Kaya nga sa ICC dinala ang kaso para mabasa mo yun, animal ka. Marilo Pabianak, shout out ha. Eddie Luna, shout out. Dolor Garcia, happy birthday ulit. Prenami Bingson, Eman Escalona, shout out ha. Brother Elias Isyo, sabi ni Marilo Pabiano, good day po tayo sa mga ka-warriors. Ang mahirap po kasi sa mga ganyang tao, busy sa business nila, then suddenly may agenda sila. Di naman nila na-update sa mga newsline na lang sila ng pagkadala sa ICC ni Duterte. Crimes against humanity, our dear Lord. Nakapag-aral naman sila. Why ganyan sila umintindi? Sige lang po tay, banatan ninyo ng mga tanga na yan. Sabi nga, milyonaryo at educated, pero yan ang mga reasoning nila, ay, kaka-stress. Kaya, mga tanga talaga eh. 3J Soap ulit to. Tawa-tawa, Sir Rox, naloko na. Sir Rox, naloko na si Defensor at yung 2 pang contributors o nagbigay ng pera kay Marcolecta. Sa kanya campaign noon, makakasuhan sa ombudsman ng criminal liability. May gulay. Si Marcolecta nakaligtas sa criminal charges sa Comelec, pero si Defensor at yung 2 pa makakasuhan. Kaya si Defensor nag-aalburoto yan. Yan ang bunga ng iyong kawalangyaan. Well, di rin naman eksaktong ligtas na si Marcolecta dahil makakasuhan din siya sa ombudsman. Hay, buhay. Diba? Sana nga. Ay, mission accomplished mga friend. Christian Cheng, shout out. Boyong Kong Balong, long time no talk tayo. Pag may time ka, tawag ka. Kwentuhan tayo, ha? Pastor John Lagon, mimiss ko na rin si Pastor. Hanggang dito lang po mga friend. Mission accomplished na.
Hanggang bukas po muli. Good night. God bless.